Mariing pinabulaanan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na mayroon aniya itong naging 150 million pesos na insertion sa 2025 DPWH budget. Nasa linya si Earl Tobias, una sa balita. Earl? Greg, magandang tanghali. Dinalmahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang parat ni Batangas Representative Leandro Leviste na mayroong umanong 150 milyong piso ang insertion ng Bicol Saro Party List sa 2025 DPWH budget. Kinukson ni Ridon kung paano ng insertion sa 2025 national budget. Ngayong June 30, 2025 lang siya nilupa at naupo bilang kongresista. Binigyang diin ni Ridon na hindi pa siya miyembro ng Kamara noong binabalangkas ang 2025 budget noong 2024. Kaya aniya, imposible ang ibinibintang na Leviste na insertion na galing mismo sa kanya. Ayon pa kay Ridon, sa halip na magkabits ng mga paratang na nakakalito sa publiko si Leviste, mas makabubuti anya kung isa publiko na kongresista ang matagal na nitong sinasabing listahan ng mga mambabatas sa pataas na opisyal na umano'y benepisyaryo ng DPWH. Dagdag pa ni Representative Ridon, walang dahilan para maghintay pa si Leviste ng permiso ni DPWH Secretary Vince Dizon para lang ilabas ang nasabing listahan, dahil na kung totoo namang may malubhang anomalya rito. Question ni Ridon kung bakit hindi agad sinapubliko ni Leviste ang listahan na yan. Mula nang makuha ito nga sa kayo yumaon na ang si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Kahapon sa isang press conference, giniit din ni Leviste na courtesy anya ang kanyang paghihintay ng go signal mula kay Secretary Dizon bago isa publiko ang nasabing listahan ng galing kay Cabral. Sabi pa ni Leviste, makabubuti kung mami na lang ang mga lista sa 150 milyong pisong halaga o meron ng mga proyektong na ibibigay sa kanila. Ngunit sa kalagitnaan ng parehong press conference, Greg, nilinaw din ni Akbayan Representative Attorney Shell Jokno na wala silang natatanggap na ganyang pondo. Yang din ng ilang leader mula sa minority bloc ng Kamara na hindi lahat ng pondo para sa infrastructure projects o mga nirekomendang proyekto sa ilalim ng NEP ay maituturing na anomalya. Makikita natin ang ilang parte niyan. For the record lang po, lahat ng mga neophyte congressman na andito sa likod po namin ay wala kaming alam dyan, hindi kami hininga ng DPWH. Greg, ayun mo questionin ngayon ay kung bakit sa isa ng mga kayo papatunay sana kung totoong authentic ang mga dokumentong yan.